Bato, akala'y mahina si President Marcos. Pero sino nga ba ang delikado? Bato de la Rosa, kilala bilang matapang, diretsahan at hindi natatakot magsabi ng totoo. Kamakailan binatikos niya ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tila pabago-bagong tindig nito kaugnay ng International Criminal Court. Pero ang tanong, mahina nga ba si Marcos? O baka naman tahimik lang siya pero delikado kung kalabanin? Alam mo, dyan mo makikita na tila itong gobyerno na ito ay leaderless. Ani pa ni De La Rosa sa isang DWIZ interview na tila minaliit ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw ang kanyang puna, tila wala raw direksyon ang administrasyon, lalo na't magkaiba ang sinasabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ni Pangulong Marcos hinggil sa ICC. Isipin mo, ilang beses na bang inulit ni Marcos na hindi niya kikilalanin ang ICC, pero ngayon lumilitaw na bukas ang gobyerno sa posibleng kooperasyon sa Interpol para sa isang ICC arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga salitang laban bawi ay nag-udyok ng tanong mula kay De La Rosa, sino ba talaga ang nagpapatakbo ng gobyernong ito? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Kung mahina nga si Marcos, bakit tila walang kaalam-alam ang publiko na sa likod ng kanyang katahimikan ay may taktika siyang iniimbak? Ito ang tanong na pilit na hindi sinasagot ng mga kritiko. Pero bago mo isipin na talagang mahina ang Pangulo, narito ang dapat mong malaman. Sa kabila ng tila hindi pagkakaintindihan ng kanyang kabinete, nananatiling kalma pero mapanganib si Pangulong Marcos. Ang sinasabi nilang kawalan ng kontrol ay maaring estratehiya para lituhin ang mga kalaban. Ngunit bakit hindi ito halata? Dahil ang ating Pangulo ay hindi kailanman nagpapakita ng kanyang tunay na baraha. Sa madaling salita, iniisip ng iba na ang tahimik niyang pamumuno ay tanda ng kahinaan. Pero tandaan mo, ang isang leader na hindi madaling magpakita ng galit o emosyon ay maaaring mas mapanganib. Bakit? Sapagkat hindi mo alam kung kailan siya gagalaw o kung paano niya papatulan ang isang laban. Hindi ba't sa chess, ang pinakamagaling na manlalaro ay hindi nagpapakita ng emosyon habang dahan-dahang inilalatag ang kanyang plano? Ganyan din ang ating Pangulo, ang kanyang katahimikan ay hindi kawalang kibo. Ito ay maaring tanda ng matinding pag-iingat. Kung sa tingin mo'y mahina si President Marcos, subukan mong tignan ang mga pahiwatig, ang muling pagbalanse ng ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa, ang pag-aayos ng kritikal na desisyon sa likod ng tabing, at ang pagsisikap na panatilihin ang impluensya ng bansa kahit sa harap ng mga isyu tulad ng ICC. At kung ating makikita mga kaibigan, talagang delikado sila Senator Bato de la Rosa at ang dating Pangulo. Kung mapapasa kamay ng ICC ang kaso nila, isa pa rito ang paghina ng impluensya ni Duterte at ni Bato na nagpapakita lamang na sila'y bumabagsak na sa survey at tila hindi mananalo sa susunod na eleksyon. Ito ba ang isang desperate move para patumbahin ang administrasyon ni Pangulong Marcos? Ngunit narito ang pinakamalaking tanong, sino nga ba ang delikado? Si Marcos na tahimik ngunit tila may maingat na estratehiya o ang mga kritiko niyang umaasang mahina siya? Kung susuriin, hindi pa tapos ang laro. Ang bawat kilos ng administrasyon kahit tila pa bago-bago ay posibleng bahagi ng mas malaking plano. At kung akala ni De La Rosa na ang gobyerno ay leaderless, baka oras na rin niyang tanungin kung bakit sa kabila ng lahat nananatiling tahimik pero matibay ang Pangulo. Hindi mo kailangang maniwala agad, pero ang sigurado, ang pananahimik ng ating Pangulo ay nagdudulot ng malaking katanungan. Ito ba ay tanda ng kahinaan o bahagi ng isang mas malawak na estratehiya?
Isang bagay ang tiyak, kung kalaban mo si Marcos, huwag kang magpapadala sa tahimik niyang diskarte dahil ang hindi mo alam, baka ikaw ang nasa alanganin. Have mercy, O God. Mateo 10 verse 16. Narito, sinusugo ko kayo na gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Kaya't magpakatalino kayo gaya ng mga ahas at maging maamo gaya ng mga kalapati. Ang talatang ito ay nagpapaalala na ang pagiging leader ay hindi palagi nangangahulugan ng lakas na ipinakikita sa harapan ng iba. Tulad ng sinasabi ng ating Panginoon Jesus, ang talino at kahinahunan ay mahalagang katangian upang harapin ang mga hamon. Sa kaso ni Pangulong Marcos, ang tahimik niyang diskarte ay maaaring hindi agad maintindihan, ngunit ito'y nagpapakita ng karunungan na kinakailangan sa mabigat na responsibilidad bilang pinuno ng bansa. Sa buhay, may mga pagkakataong kinakailangan natin magtimpi at magpakumbaba, sapagkat sa ganitong paraan, mas makakakilos tayo ng mas maayos at epektibo. Magtiwala tayo na sa tamang panahon ang tamang hakbang ay lilitaw. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa karunungan at patnubay na ipinapakita mo sa amin sa bawat araw. Tulungan niyo po kaming maintindihan ang aming mga lider na iyong iniluklok, lalo na kung ang kanilang mga pamamaraan ay hindi agad naming nauunawaan. Ibigay mo po sa kanila ang talas ng isip, tapang at malasakit upang magampanan ang kanilang tungkulin ng may pagmamahal sa bayan. O aming Panginoon Diyos, basbasan niyo rin po ang mga tagapakinig at nanonood ng paksang ito. Bigyan niyo po sila ng bukas na puso upang makita ang tunay na layunin sa likod ng bawat desisyon at hakbang ng mga namumuno. Naway magkaroon kami ng malasakit, pag-unawa at pananampalataya na ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay. O aming Panginoon Diyos, sa aming sariling buhay, turuan niyo po kaming maging sa aming mga desisyon, ngunit manatiling mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon. Sa gitna ng mga pagsubok, o aming Panginoon Diyos, ipakita niyo po ang iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan at lakas. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. At salamat sa patuloy na pag-alaga niyo sa amin, o aming Panginoon Diyos. At patnubayan po kami, at patatagin niyo po kami, at palakasin niyo po kami, sapat ito magsamot hiling, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Salamat po sa pagkikinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.